For today's video mga mare, ito na naman kami. Ito ngang anak ko ay nagmamaster na maglagay ng nail extension. Kaya naman kahit 1 week pa lang itong aking nail polish, papalitan na naman. Gusto niya nga sana palitan pati kuko pero sabi ko wag na, sayang. Alay, ganito lang pala magtanggal ng nail polish mga mare. Hindi na ginamitan ng acetone. Pabor din yan sa akin mga mare. Yung gawin niyang model yung kamay ko kahit kulubot at ang itim. Basta ang mahalaga yung kuko ko humaba. Kasi nga yung tunay kong kuko mga mare hindi ko nga napapahaba. Sobrang lambot nga ng mga kuko ko mga mare. Kaya nga nung kabataan ko pa sabi nila itusok-tusok daw sa bawang. Ang dami ko ng bawang na tinusok na ko. Hindi naman effective. Konting sabit lang na puputol ka agad yung kuko ko mga mare, kaya talagang pangarap ko talaga na magkaroon ng nail extension. Pero sa hirap ng buhay uunahin mo pa ba yan? Kaya hanggang tumanda na ako hindi ko talaga naranasan magka nail extension. At ngayon ang pangarap ko natupad sa anak ko mga mare. Hindi ko nga talaga akalain na itong anak kong ito marunong pala. Hindi ko alam na nag-iipon pala siya ng gamit niya mula nung nag-aaral pa siya. Ganon talaga kami ka-close, hindi ko alam yung mga nangyayari, diba? Kasi nga ako yung nanay na talagang walang panahon sa bahay, lagi nga akong nasa labas. Puro hanap buhay o kung hindi naman ang dami kong inaasikaso kahit walang sweldo. Lagi ko nga sinasabi mga mari, mahirap nga maging ako kaya ang dami kong utang sa mga anak ko. Utang na hindi makikwenta sa halaga ng pera. Kasi nga yung oras ko na dapat sa kanila wala mga mare, lagi nga akong wala para na din ako nasa abroad. Umuwi nga lang ako paggabi. Pero yung atensyon, pag-aalaga, pag-aasikaso, kulang na kulang ako dyan mga mare. Kasi nga inuuna ko talaga ang paghahanap buhay. Kasi kung magkakasama naman kami araw-araw tapos wala naman akong maibigay na pagkain sa kanila, wala yung pangangailangan nila, mas mahirap naman yun mga mare, diba? Konti nga lang ang makakaunawa sa sinasabi ko, siguro yung kilala lang ako. Magkakaiba ng mga papel sa buhay ang mga nanay, magkakaiba ng palad, magkakaiba ng swerte. Ako ang alam ko lang maswerte ako kasi ako ang boss ng mga anak ko. Boss ako dito sa bahay. Charing. Madalang lang nga kaming mag-ipon-ipon mga mare, yung sabay-sabay kunyari sa pagkain. Kasi nga talagang mahirap magkasabay-sabay ang aming mga oras. Pero ang mahalaga, kumakain sa tamang oras at merong makakain. Mas mahirap nga mga mare yung magkakasama talaga kayo tapos oras ng pagkain wala kang maihahain. Kung hindi nga tayo nagpupursige na magulang mga mare, sigurado dadanas ang mga anak natin yan. Sa hirap ng buhay, sa dami ng anak, kapag hindi ka dumiskarte, talagang hindi malayo na magutuman ka ng anak. Kaya tayo mga nanay, hindi tayo papayag na mangyari yan sa anak natin. Kaya lahat ng diskarte at paraan gagawin natin. Nakita ko din dito sa anak ko mga mare, gaya niyan, meron na siyang sariling gamit na ganyan. Pwede na siyang maghanap buhay. Kahit may trabaho na nga siya, kung ako tatanungin, ayoko talagang maging empleyado ang mga anak ko. Kasi nga mahirap ang may boss, lagi kang naghahabol ng oras. Kaya gusto ko ma-mindset sila na mas masarap yung magtrabaho na walang amo. Yung sila ang gagawa ng oras nila. Walang amo pero magsisikap, porsigido at determinado. Kasi kapag naghiwa-hiwalay yan, tatlo na yan mga mare, naku wala yan. Pagsisikap, determinasyon at pagtsatsaga, yan talaga ang napaka-importante mga mare. Pag nagkulang ng isa yan, wala na. Kaya ako nagugulat din ako dito sa anak kong babae mga mare. Solong anak ko lang din to, gaya yan, marunong na siya. Diba? Alam niya pala yan, tapos hindi ko alam na may alam pala siya na magaganyan. Balikan nga natin itong ginagawa niya mga mare, itong parte na ito, gusto niya maglagay ng design. Gusto niya talagang ma-master ang pagde-design. Sabi ko, ayoko nang may design. Gusto ko nga plain lang kasi nga ibagay ko nga lang din sa edad ko. Baka nga kasi pag nasobrahan ng dekorasyon yan, ay Diyos ko day. Kaya ayan, for dalagay lang siya, kaya sabi ko with tip lang ang ilagay niya. Pero natapusan yan mga mare, tinanggal niya din naman. Ganun talaga, practice lang ng practice hanggang ma-perfect mo yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Nasa palad nga natin nakasalalay ang ikagaganda ng ating buhay, kaya ang nangyayari sa iyo ngayon ay resulta yan ng mga ginawa mo noon. Kaya kung gusto mong maging maganda ang buhay, magsikap pa tayo ngayon, lalo na yung mga kabataan pa lang. Ang dami ko nang sinabi, abangan nyo ang susunod kong video. Salamat sa panonood.